Bago po tayo tumungo sa ating video ay gusto ko lamang ipaalam sa inyo na ang kasunod po nitong video ay naka-upload na sa ating membership kaya naman kung gusto mo itong mapanood agad bago pa ma-public ay inaanyayahan kitang sumali sa ating channel. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nakita nating nagsalpukan ng tagapaghatol at ang ating bida ng kanilang malalakas na atake na lumikha ng malakas na pagsabog kung saan dahil dito ay di na din nakayanan pa ng Rep-Ere ang lakas ng atake ni Chen Feng kaya naman bahagya din itong tumilapon dala ang labis na pagtataka sa naramdaman niyang pressure mula sa pinakawalang atake ni Chen Feng. At habang makikita ang hangal na Rep-Ere na kamuntikan ng tumilapon sa labas ng stage ay agad namang lumutang ang ingay ng madaming manunood dahil sa pagkamangha sa lakas na ipinakita ng ating bida at di sila makapaniwalang magagawa nitong dumpensa sa isang elder na malapit nang makapag-breakthrough sa Divine Door Realm. Sambit pa ng ilan na ano na daw kaya ang level ng ating bida dahil kahit na nasa 7th layer realm of posterior heaven pa lamang ito ay nagagawa na naman itong makipagsabayan sa malalakas na cultivator na kagaya ng hangal na elder. Dagdag pa ng isa na kahit siya daw na nasa 8th level of posterior heaven ay walang kumpiyansang makasabay sa lakas ng isang elder na malapit nang makapag-breakthrough sa Divine Door Realm. Habang makikita naman si Chen Feng na mariin lamang na nakatingin sa hangal habang sinasambit na sa wakas daw ay naging matagumpay siya sa kanyang ginawang pagko-cultivate gayong nararamdaman niyang mas lalo siyang lumakas kisa dati. Habang sa kabilang banda naman ay mapapansin ang hangal na nasa malalim na pag-iisip patungkol sa kung papaano daw nagawa ni Chen Feng na dumpensa sa kanyang pag-atake gayong ginamitan naman niya ito ng buo niyang lakas at bukod pa doon ay higit ding mas mataas ang kanyang level dito kaya naman napaka-impossibly daw para sa kanyang paniwalaan ang ipinakitang lakas ng ating bida. Subalit ganun pa man ay nang ibabaw pa din ang kagustuhan nitong mapaslang ang ating bida para naman makatanggap siya ng pabuyang maaaring ibigay ng retiradong elder na lolo ng pinaslang ng ating bida. Subalit bago pa ito makagawa ng isa pang pag-atake ay agad na din itong hinarangan ni Elder Han at mariin itong tinanong ang hangal kung di daw ba ito natatakot sa maaaring may pataw ditong kaparusahan dahil alam daw niyang batid ng hangal na merong patakaran ang nagsasabing bawal makigulo ang sinuman sa laban lalong-lalo na ang pag-atake ng taga-pamigitan sa isang contestant sa harap ng madaming saksi. Habang maririnig naman sa isang gilid ang malakas na usap-usapan ng mga cultivator kung saan mariing sinabi ng isa na mukhang gusto daw ata ng referee na magpakitang gilas sa retiradong elder na lolo ng hangal sa pamamagitan ng pagpaslang sa kay Chen Feng. Sambit pa ng isa na napaka-bias daw naman ng referee sa stage at di dapat ito ilinalagay sa ganang pwesto gayong meron itong kinakampihan. At pahabol pang dagdag ng isa na bukod pa daw dun ay di ata alam ng referee ang patakaran gayong di naman ipinagbawal sa labanan ng pumuslang ng katunggali at isa pa ay nandaye daw naman si Su Xiaoyu kaya naman nararapat lamang dito ang kanyang sinapit mula sa kamay ng kanyang idol. Matapos nito ay muling lumipat ang eksena sa ibabaw ng stage kung saan upang di maparusahan ay agad na ding tumalikod ang hangal na referee habang sinasabi kay Han Kong na napakaswerte daw naman ng alaga nito gayong nagkatagpo sila sa ibabaw ng ring dahil kung nagkataon daw na sa ibang lugar sila nagkaharap ay siguradong di na niya hahayaan pa itong mabuhay. Subalit gayon pa man daw ay di pa din nakasisigurado si Elder Han sa kaligtasan ng ating bida gayong sa oras daw na makabalik na sa kanilang sect ang lolo ni Su Xiaoyu ay siguradong walang makapipigil dito para tapusin ang buhay ng ating bida habang dahan-dahan ang hangal na umaalis sa ibabaw ng stage upang makatakas sa kahibiyan. Ngunit bago pa ito makaalis ay agad din naman itong pinigilan ng ating bida habang tila may galit parent sa tuno ng pananalita nito na agad din namang tinugunan ng hangal habang mas matindi naman ang galit sa tuno ng kanyang pananalita kung saan sambit ng hangal na kung plano daw ng ating bidang hamanin siya sa labanan ay wag na daw itong magtangka pa gayong sisiguraduhin daw niyang lulumpuhin niya ito sa harap ng madaming cultivator kung sakali. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at may pagkakalma daw niyang sinambit wag daw masyadong mayabang ang hangal gayong di naman iyon ang kanyang intensyon kung saan may gusto lamang daw siyang ipaalala na tila nakakalimutan ng hangal ang trabaho nito at sambit pa ng ating bida na kung gusto daw nito ng laban ay maghintay lamang ito dahil muli niya itong babalikan para ipamuka dito na ogad-ogad na ang matanda. At nang marinig naman ito ng matanda ay lalo pa siyang nanggagalaiti sa ating bida at lalong tumaas ang kagustuhan nitong tapusin ang buhay nito pag may pagkakataon.
Subalit wala na din naman siyang nagawa pa kaya naman kahit labag sa kalooban nito ay ginawa pa din ito ang kanyang trabaho bilang referee at malakas pa din itong ipinahayag ang resulta ng laban kung saan ang nanalo daw ay ang ating bida at magpapatuloy sa susunod na round ng laban habang makikita naman ang ating bida na may pagkamayabang na sinasabing matagumpay na naman ang kanyang pagkapanalo. At nang marinig naman ito ng lahat ng mga manunood ay agad nilang isinigaw na napakalakas daw ng kanilang idol at ito daw ang sisimbolo sa pride ng mga ordinary disciple na kagaya nila at sambit pa ng ilan na sana daw ay di sila bigyan ni Chen Feng at magtuloy-tuloy ang pagkapanalo nito sa ibabaw ng stage. Habang makikita naman sa malayo ang tatlong misteryusong cultivator na marahang nanunood ng takbo ng competition kung saan maririnig na sinasabi ng isang cultivator sa gitna kung ang ating bida daw ba ang nag-iisang apprentice ng namayapang si Yan Qingyu. Na agad din namang tinugunan ng isa nitong kasamahan kung saan marahan nitong paliwanag na tama daw ang hinala nito dahil ang ating bida nga ang naiwang disciple ni Master Yan at ang alam daw niya ay wala itong kakayahang mag-cultivate sa nakaraang 5 na mga taon dahil sa isinilang daw itong walang kakayahan para tahakin ang isang pagiging cultivator dahil sa di mabuksan-buksan ang meridian nito maging ng kanyang elixir field. Subalit nang muli itong magpakita ay taglay na nito ang matinding kaalaman patungkol sa mundo ng cultivation at maging siya daw ay di nakatakas sa pagkamanghal dito gayong ilang taon lamang ang lumipas ay nagagawa na nitong matalo ang isang elder na may mataas na level ng cultivation bukod pa doon ay may kakaiba din itong talento na wala sa iba kung saan mabilis nitong napapataas ang sarili nitong level ng walang gumagabay na master. Kung saan ang nagsalitang cultivator ay si Chen Gayen na isa sa mga inner sect elder ng Chen Yuan sect at kamag-anak ng mayabang nating bida. Na agad din namang tinugunan ni Zuo Bufan ang kasalukuyang master ng Chen Yuan sect o ang may pinakamataas na katatayuan sa buong sect at may pagtataka nitong tanong kung dahil daw ba kay Yan Qingyu ang talento ng ating bida na mabilis na makapagpataas ng level. Dagdag pa nitong tanong kung may nabalita daw ba silang merong makapangyarihang kayamanan ang naiwan kay Chen Feng nang mamaya pa ang master nito na kilalang may pinakamadaming ancient treasure na pinangangalagaan. Matapos nito ay agad nitong tinanong ang hangal na si Ran Yuzo sa kung ano daw ang palagay nito patungkol sa kanyang mga katanungan na agad din namang tinugunan ng hangal na mukhang haliparot sa kanto na ano pa man daw ang dahilan at kahit pa meron nga itong nakuhang kayamanan o wala ay di pa din ito matatalo ang kanyang junior na si Ran Changling at mananatili pa din daw nitong stepping stone ang kanyang kamag-anak. At matapos nitong makapagyabang ay mabilis na din itong nagpalm nang may pagkamagalang sa kanilang master na si Zuo Bufan. At nang makaalis na ang hangal ay muli nang nagsalita si Chen Gayen kung saan marahan niyang ipinaalam ang kanyang pag-aalala para sa ating bida sa kanyang master kung saan marahan niyang sinambit na inaalala niya ang papwedeng sapitin ni Chen Feng sa kamay ni Elder Su dahil pinaslang nito ang apo nitong si Su Xiaoyu na siguradong di naman palalampasan ng matanda. Na agad namang tinugunan ng master kung saan agad nitong naintindihan ang gustong mangyari ni Chen Gayen kaya naman marahan niyang sinambit na kung gusto nitong protektahan ang ating bida ay wala siyang tutol gayong maging siya ang humahanga sa akin nitong talento kaya naman di din niya hahayaang masayang lamang ang katulad ni Chen Feng sa kanilang sect. At habang mabilis na naglalaho ay may pahabol pa niyang sinambit na kaibigan ni daw pati niya ang master ni Chen Feng na si Yan Qingyu kaya naman di niya hahayaan na mapahamak ang nag-iisa nitong disciple na agad namang naunawaan ni Chen Gayen kaya naman mabilis nitong sinambit na gagawin niya ang lahat para sa kaligtasan ng ating bida. Matapos nito ay muling lumipat ang eksena sa ibabaw ng stage kung saan makikitang magkasabay ng lumalakad si Chen Feng at Elder Han kung saan may pag-aalala nitong tinanong kung may malala daw bang pinsala si Chen Feng na natamo sa pagharap sa hangal na referee na agad din namang tinugunan ng ating bida at marahan niyang sinambit na ayos lamang ang kanyang pakiramdam kaya wala itong dapat ipag-alala habang sa isip-isip niya na malaki daw ang pasasalamat niya sa Black Iron na kanyang nakuha sa Baishi City dahil sa pamamagitan nito ay nagawa niyang breakthrough sa 7th level of posterior heaven at bukod pa dun ay nagbibigay din ito sa kanyang ng protection kaya naman wala siyang natamong anumang pinsala sa kanyang naging laban maging sa hangal na elder. Na agad din namang tinugunan ni Elder Han at masaya nitong sinambit na ayos daw kung ganun at bukod pa dun ay lalo daw siyang pinahahanga ng ating bida kaya naman reregaluhan niya ito ng isang espada. Na agad namang kinlaro ng ating bida dahil aanhin daw naman niya ang ganitong sandata na agad din namang tinugunan ni Elder Han at marahan niyang paliwanag na kailangan daw ng ating bida ng ganitong sandata gayong kailangan na din itong gamitin ang Flying Flower Swordsmanship upang humarap sa susunod nitong laban.
At nang marinig naman ng hangal na si Elder Son ang usapan ng dalawa ay agad siyang napatalikod pakat agad niyang napagtanto ang sandatang sinasabi ni Elder Han. Habang may pagtataka namang nilinaw ni Chen Feng kung saan daw naman makakakuha ng espada si Marshal Uncle Han gayong sa pagkakaalam niya ay di naman ito gumagamit ng espada sa laban. Na agad namang tinugunan ni Elder Han at marahan niyang sinambit na totoo naman ang sinabi ni Chen Feng kung saan di naman talaga siya gumagamit ng espada subalit meron daw siyang kilalang isang cultivator na ganitong uri ng sandata ang ginagamit na sigurado niyang di daw sila tatanggihan sa oras na humingi sila dito ng espada. Habang mapapansin naman ang hangal na mariing sinasambit sa kanyang isipan na sana daw ay di siya mapansin ni Elder Han at lumampas lamang ito sa kanyang kinatatayuan at ang mga salitang ito ay paulit-ulit niyang sinasambit habang papalapit ang dalawa sa kanyang likuran. Papaalis na sana ang hangal upang di na mawala pa ang kanyang pinakamamahal na sandata subalit sa isang iglap ay bigla na lamang siyang tinawag ni Elder Han at may pang-asar niyang tinanong kung saan daw naman ito pupunta at nang marinig naman ng hangal ang pagtawag sa kanya ni Elder Han ay agad siyang nagulat kung saan umabot pa sa puntong tumayo na ang lahat ng kanyang balahibo kasama na yung nasa bandang baba. Dagdag pa ni Elder Han na wala daw naman siyang paki kahit saan pa magpunta ang hangal subalit bago daw yung mangyari ay gusto muna niyang kuhanin ang kanyang napanalunan sa kanilang naging pastahan kanina at makakaalis na daw ito ng matiwasay sa kanilang harapan. Na agad namang tinugunan ni Elder Son at mariin niyang kinlaro kung ano daw ang sinasabi nitong pastahan kung yun daw ay ang pagkain niya ng dumi ay saglit siyang aalis para kumuha nito upang ihanda at kakainin daw niya ito sa harapan mismo ni Elder Han. Na agad din namang tinugunan ni Elder Han at may pang-asar niyang kinlaro sa hangal kung totoo daw bang kakain talaga ito ng dumi para lamang di mawala ang sandata nito na lubhang nagpapahanga daw sa kanya. Na agad pang pinasundan ng ating bida ng ilang mga salita kung saan may pagpaparinig niyang sinambit kay Elder Han na bayan na lamang daw nila si Elder Son sa gusto nito dahil mukha daw namang aayaw nitong tumyupad sa kanyang mga salita at ipagkali na lamang daw nila ang patungkol dito na lubhang nakakahiya para sa isang elder. At nang marinig naman ng hangal ang usapan ng dalawa ay agad niyang napagtanto na wala na siyang pagpipilian pa kundi ang tanggapin ang pagkatalo at pakawalan ang kanyang sandata kaya naman habang nanggagalaiti ay mariin niyang sinambit na meron daw siyang isang salita kung saan tanggap niya ang pagkatalo sa pastahan at ang ipinuste niyang Autumn Water Sword ay maluwag niyang ibibigay dito. Na agad namang tinugunan ni Elder Han kung saan ang masalaw niya ang espada ay agad siyang nagpasalamat kay Elder Son dahil malaki daw ang naiitulong nito sa kanila buhat nang magsimula ang kompetisyon ng mga Outer Sect Disciple. Saglit lang mga idol dahil bibigyan ko kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito, at bukod pa doon ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. Dagdag pa nito upang lalong sagay din ang pasensya ng hangal na elder na sa oras daw na magawa ni Chen Feng na maging top 1 sa competition ay sisiguraduhin niyang makakatanggap ito sa kanya ng credit dahil sa mga itinutulong nito sa kanila. Na agad din namang ginatungan ng ating bida kung saan may pang-asar pa nitong ihinabol ang kanyang pasasalamat sa hangal na elder na makikitang labis na ang panggagalaiting nararamdaman sa kanyang sarili. Matapos nito ay agad na nagdiwang ang dalawang hapit na animoy walang panggatas kung saan maririnig na sinambit ni Uncle Han sa ating bida na ganun lang daw kadali na makakuha ng sandata kahit na sa isang elder na agad namang tinugunan ng ating bida at sinambit nito na ngayon daw ay alam na niya kung saan siya nagmana ng kahapitan dahil tila maging sa ganitong paraan daw ay masasabi niyang si Han Kong pa din ng elder gayong mas malupit ito sa kanya. Maya-maya pa ay muling bumalik sa seryosuhan ang usapan kung saan sinabi nito habang iniaabot nito ang sandata sa ating bida na sana daw ay maipanalo ni Chen Feng ang kasunod nitong laban gamit ang sandatang kanilang nakulimbat sa hangal na si Elder Son. Na agad din namang tinugunan ni Chen Feng at marahan niyang sambit na ni minsan daw ay di niya ginustong bigyan ang lahat ng naniniwala sa kanyang lakas lalong-lalo na kung si Elder Han Kong pa ito. Matapos nito ay tuluyan ng lumisan si Elder Han habang nag-iiwan ng mga salita na naniniwala daw siya kay Chen Feng na 100% itong mananalo sa laban maging sino man ang makaharap gayong batid niya ang tunay nitong lakas. Natinugunan naman ni Chen Feng sa mahinang boses na para daw sa kanyang senior sister at kay Elder Han lalong-lalo na sa kanyang master ay ipapakita niya ang tunay niyang lakas upang di ang mga ito makaramdam ng kanyang pagkatalo habang otay-otay niyang hinuhugot ang matalim na sandata sa kanyang harapan.
At mabilis na itinutok sa kasunod niyang katunggali habang sinasambit na sa wakas daw ay magagawa na niya ang matagal na niyang gustong gawin kung saan malapit na siya sa kanyang tagumpay na mapagbayad ang lahat ng nang maliit sa kanyang master. At habang nakatutok ang sandata sa hangal na si Ran Changling ay may pagkamayabang pa itong tinanong ng ating bida kung handa na daw ba itong masawi ngayong araw dahil di daw niya hahayaang matapos ang laban nang hindi ito nakikitang bumulagta sa sahig ng kompetisyon habang makikita naman ang mukha ng hangal na tila kalmado lang na animoy di naaapektuhan ng mga pagbabanta ng ating bida Senny Alice na talagang mataas ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Maya-maya pa makalipas ng ilang sandali ay nagsalita na din ang hangal at may pang-asar nitong sinambit na di daw siya makapaniwalang makakaabot si Chen Feng sa huling round. At dahil daw nandito na ito ay hayaan daw ng ating bidang siya na mismo ang maging kauna-unahan nitong pagkatalo subalit di daw niya maipapangakong makabababa pa ito sa stage ng hindi pantay ang mga paa habang may tuno na animoy nagbabanta sa ating bida na alam naman nating aayaw na aayaw nito ng pagbabanta. Dahilan upang agad na magpalabas ang ating bida ng makapanindig balahibong aura na agad din namang tinugunan ng hangal sa pamamagitan ng pagpapalas nito ng kaparihong lakas na aurang taglay habang may pagkamayabang na sinasabihan ang ating bida na matagal na daw niyang hinihintay ang ganitong pagkakataon. Na sinagot lamang ni Chen Feng sa pagsasabing maging siya ay ganun din dahil matagal na din daw niyang gusto mapuslang ang hangal na si Ran Changling. At habang tumataas ang tensyon sa dalawa ay may biglang tumawag sa ating bida na dahilan ng bahagya nitong paglingon dito at nakita niya ang maluhaluhang si Senior Sister Han na mabilis na papalapit sa kanya. At habang papalapit ay may pag-aalala niyang sinambit na narinig daw niyang napinsala si Chen Feng kasunod ng sunod-sunod nitong mga tanong kung ano na daw ang pakiramdam nito ngayon at kung okay pa rin daw ba ang ating bida Senny Alice nang lubha nitong concern sa ating bida. Sana all. At nang makita naman ni Chen Feng na si Senior Sister Han talaga ang papalapit sa kanya at maramdaman niya ang labis nitong pag-aalala ay namula na lamang ang kanyang mga mukha na animoy kinikilig ang tumbong. Makalipas pa ng ilang sandali ay makikitang mabilis na niyakap ni Senior Sister Han ang ating bida habang maririnig naman na pinapakalma ito ng kinikilig na si Chen Feng sa pagsasabing ayos lamang daw naman ang kanyang pakiramdam at ang pinsala niyang natamo ay walang magiging apekto sa kasunod niyang magiging laban dahil batid daw naman ni Han Yuer kung gaano siya kalakas. Yabang talaga hehe. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han at habang nagpapaawa ng mukha na animoy batang inagawa ng sumanawarahan nitong sinambit na napakayabang daw talaga ng ating bida gayong kahit na nagtamuan ito ng malubhang pinsala, ay nagagawa pa din itong masabing ayos lamang ang kanyang kalagayan. Maya-maya pa ay lalo pang naging mas matamis ang mga kaganapan ng biglang bahagyang pahida ni Senior Sister Han ang dugo sa gilid ng bibig ng ating bida habang namumula ang kanyang mukha. At marahan pa nitong sambit na mas gugustuhin daw niyang umatro na lamang si Chen Feng sa laban kisa ang makita itong nasasaktan subalit ano daw naman ang karapatan niyang gayong itinuturing lamang siya nitong kapatid. At upang putulin bahagya ang kanilang sweet moment ay biglang sinambit ng ating bida habang may nakakaasar na tuno na kung ang ibig sabihin daw ba ng mga sinabi ni Senior Yuer ay mahalaga siya sa puso nito. Dahilan upang mahiya naman si Senior Sister Han at agad na tumalikod habang sinasambit na di daw ganun ang kanyang ibig sabihin dahil ayaw lamang daw niyang masawi ang buhay ng ating bida sa walang kwentang competition kaya niya ito pina-atras. Na agad ding tinugunan ni Chen Feng at mariin niyang sinambit na wala itong dapat ipag-alala sa kanya maliban na lang kung wala itong tiwalang magagawa niyang manalo sa hangal na si Changling dahil kumpiyansan daw naman siyang maipapanalo niya ang laban habang makikita parent si Senior Sister Han na kinikilig habang nakatalikod na animoy gusto nang magpasyu bawal yun mga idol. Ngunit mariin pa din si Chen Feng at nagpilit na lumaban dahil di daw naman niya hahayaang mapahamak ang kanyang sarili gayong ayaw din niyang makitang malungkot ang kanyang Senior Sister Han na makikitang mangiyak-ngiyak habang nakatingin sa mga mata ng ating bida. Subalit di na din nagtagal pa ang ating bida sa pakikipag-usap dito kaya naman agad din itong tinawag ni Senior Sister Han na animoy may gusto pang sabihin kay Chen Feng. Na tinugunan lamang ni Chen Feng sa pagsisabing na sa aabik na siyang pabagsakin ang hangal kaya naman kailangan na niyang sumampa ng stage at magintay na lamang daw si Senior Sister Han ng balita patungkol sa kanyang pagkapanalo gayong sisiguraduhin daw nito na mangyayari lahat ng kanyang mga pangako. Subalit bago pa tuluyang makasampo ang ating bida ay agad na itong hinabol ni Senior Sister Han upang ipilit ang kanyang gustong gawin sa ating bida.
Na agad namang napaliinggong muli sa kanyang senior sister habang tinatanong kung ano pa daw ba ang gusto nitong sabihin gayong sabik na siya sa laban maging kami at ang mga subscriber. Subalit sa mabilis na kilos ay bigla na lamang sinalubong ni senior sister Han nang balik ang mukha ng ating bida na makikitang labis ding namula habang namamakas sa mukha nito ang labis na pagkabigla. Sa parihong sandali naman ay makikita ang mga cultivator sa gilid na mas nagulat pa sa ating bida nang halikan ito ni senior sister Han kung saan sambit ng isa na mukhang lilito na naman ang mga chism isa sa buong Chen Yuan sect dahil sa balitang ito na tiyak na ang pagkalat kung saan daig pa daw nito ang COVID-19 sa paglaganap. Habang makikita naman ang nanlulumong cultivator sa isang gilid kung saan habang umiiyak ay marahan niyang sinambit na ngayong araw daw ay tila nawasak na ang kanyang puso gayong si Han Yuer daw ang tanging tinitibok nito subalit nakuha na ito ni Chen Feng kahit na mas gwapo daw naman siya sa ating bida. Maya-maya pa ay muling bumalik ang eksena sa dalawang bida kung saan mapapansin ang labis na pamumula ng mukha ni Chen Feng habang tumutulo ang dugo sa kanyang ilong dahil sa nangyari habang sinasabihan naman ito ni senior sister Han na mag-iintay daw siya sa ating bida at siguraduhin daw itong maayos siyang magpapakita sa kanya gayong malalagot daw ito sa kanya kung sakali mang may natamo itong pinsala sa laban. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan tuluyan na ngang magaganap ang matinding laban ng dalawa na parehong nasa sabik sa isa't isa na animoy dating magkatipan na muling nagkita kung saan ang oras na matapos makapagsalita ng referee ay agad na ding naglansad ng pag-atake ang hangal sa ating bida. Kung gusto mong mapanood ang kasunod na kwento ay sumali ka na sa ating channel dahil naka-upload na ang kasunod nito at kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto nyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag nidang kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Follow.